Ate Gracia naman, makinig ka naman sa mga sinasabi namin sa iyo. Ang mga ito'y payo lamang. Ate, ikaw na mismo ang gumagawa ng dahilan kung bakit ka iniiwanan ng mga taong nagkatrabaho sa iyo, ng mga taong tumutulong sa iyo. Halos lahat ng mga tao sumusuko na sa iyo. Kamag-anak mo, kaibigan mo, trabahador mo. Ate naman, ako, concern lang ako sa iyo. Kasi banda-banda dyan. Paano ka na kapag nahihirapan ka na? Sino magtitiis tumulong sa iyo? Hindi ba? Ate naman. Please. Yan ang payo ni Miriam sa kanyang pinsan na si Attorney Gracia, isang retired na abogada at solong anak, isang matandang dalaga. Yan! Yan! Diyan kayo magagaling. Ang makialam sa mga gusto ko. Ang payuhan ako. Hindi ko naman hinihingi. Miriam, baka nakakalimot ka. Ako ang nagpaaral sa iyo at ako ang nagpapaaral sa mga anak mo. Sige, subukan mo kong iwan. Subukan mo kong pabayaan. Nasa na ang utang na loob na sinasabi mo sa akin noon? Hala, sige. Kung gusto mong umalis, kung kating-katik ang iwan ako, sige, gawin mo. Kalimutan mo ang lahat ng mga bagay na ginawa ko para sa iyo at sa pamilya mo. Kalimutan mo na ako ang naghanap at nagbigay ng trabaho sa asawa mo. Ako ang nagbigay ng magandang kurso at pangarap para sa pamilya mo. Ako ang bumuo ng pangarap mo. Kung alam mo lang, napakaraming taong mas deserving kaysa sa iyo, kaysa sa inyo. Pero pinili ko kayong tulungan. Tapos ngayon, iiwan niyo ko? Yan, diyan kayo magagaling. Yan ang sabi ni Attorney Gracia. Yang ka na naman ate, binabaoy mo na naman ako. Hindi ba? Ang sabi mo sa akin noon, tulong mo yun sa akin bilang kamag-anak ko. Tsaka ate, alam na alam mo, kilalang kilala mo ko. Hanggat kaya ko, tutulungan kita. Hanggat kaya ko. Pero ate, hindi na ako bata. Meron na akong iniinda sa katawan ko. Ate, ang sabi sa akin ng asawa at mga anak ko, wag na akong pumunta sa iyo dahil masyadong malayo. Ate, di ba sabi ko nga sa iyo, bagong opera ang aking binti. Pero imbis na hindi pumunta, mas pinili kong sa'yo na lamang muna tumira para meron kang kasama. Lagpas na lamang sa kabilang tenga ang mga salitang sinasabi mo sa akin tulad ngayon. Ate, wag naman sanang ganito. Ito mismo ang dahilan. Isipin mo nga sa ugali mong yan. Sinong tao ang tatagal? Sino? Hindi na nga nagkaunawaan si Miriam at si Attorney Gracia. Kaya itong si Miriam ay tuluyan na ngang umalis at wala na nga siyang balak na bumalik. Kaya naman ngayon, ang tanging kasama na nga lamang ni Attorney Gracia sa kanyang tahanan ay ang kanyang stay out na labandera. Ang babaeng ito ay si Fina. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay walang nagbago sa pakikisama nitong si Attorney sa mga tao nasa paligid niya, lalong-lalo na dito kay Fina. Araw-araw, humihiyaw, sumisigaw. Fina? Fina! Nasaan bagang babaeng ito? Pumanhi ka rito. Bilisan mo. Ay, napakabagal naman eh. Ay, eto na naman po kami. Andiyan na po. Ang tugon ni Fina. Ano po iyon, madam? Ano pong kailangan nyo? Hindi ba't sabi ko sa iyo, ihanap mo ako ng dalaga na maaari kong makasama sa bahay na ito? Yung stay-in. Wala? Wala pa rin? Napakahina mo naman talaga, Fina. Ang kailangan ko yung mabait, yung hindi magnanakaw, hindi pakailamera, hindi masyadong matanong at mabilis mag-isip. Yung hindi pa bingi-bingi. Yan ang sabi ni Attorney Gracia. Ang sagot naman ni Fina, madam, pasensya na po talaga kung wala pa akong mahanap dahil ngayong linggong ito,
Mahigit na pong 6 ang nadala ko sa inyo pero lahat sila nag-alisan sa inyo. Nung isang araw pa po ako naghahanap subalit wala pong kumukontak sa akin. Ang problema po kasi, yung mga taong tinagtag nyo ng 1 linggo, pinagkakalat po na terror daw po kayong amo. Pasensya na po talaga, madam. Biglang sagot naman si attorney ng, di mamili ka. Susunod ka sa mga billing ko? Susundin mo ang utos ko? O mawawalan ka ng trabaho? Hindi naman mahirap, hindi ba? Itong si Fina, wala na ngang sinabi pa. Tumango na nga lamang siya at lumabas sa kwarto. Itong si Fina, susundin pa rin ang utos ng kanyang amo kahit na masyadong mahirap. Dahil baka mawalan nga siya ng trabaho. Kawawa naman ang kanyang mga anak. Napakabata pa ng mga ito. Pangalawa, ang trabaho niya dito kay attorney ay sadyang napakaganda dahil meron namang washing machine. Hindi siya napapagod maglaba. Ang kagandahan pa, di hamak na mas malaki ang kanyang sinasaho dito kumpara sa iba. Sinubukan niyang maghanap sa kabilang barangay. Napag-alaman nga ito ng ilan sa kanyang mga pinsan at medyo natawa na nga sa kanya dahil halos araw-araw na nga lamang naghahanap siya ng bagong trabahador nitong si Attorney Gracia. Sa paghahanap nga ni Fina ay nakarating siya sa dulo ng isang barangay. Nakakita siya ng isang pamilya. Isang napakagandang dalaga ang kanyang natagpuan. Ang pangalan nga niya ay Letty. Agad kinausap ni Fina ang babaeng si Letty at inalok ng trabahong stay-in sa loob ng bahay ni Attorney Gracia. Hindi pa nga tapos magsalita itong si Fina ay sumagot na agad ang dalaga. Wala pong problema. Opo, papasukan ko po yan. Kailan po ba ako pwedeng mag-start, ma'am? Hindi na nga nagdalawang isip pa itong si Letty na tanggapin ang offer na trabaho ng babae nasa kanyang harapan dahil may karamdaman nga ang kanyang ama at meron pa siyang 2 kapatid na maliliit pa. Kailangan nila ng suporta niya. Kinabukasan, agad namang isinama nga ni Fina ang babaeng si Letty sa mansyon ni Attorney Gracia. Maayos namang pinakitunguhan ni Attorney Gracia ang dalagang si Letty upang kahit papaano magkaroon nga ito ng dahilan na magstay at magtagal sa kanya. Bagay na kanyang napag-isip-isipan dahil sa payo ng mga kaibigan niya at mga kamag-anak. Idagdag mo pa, may mga pagkakataon kasi sa gabi na ito'y hinahapo ng sobra-sobra. Alam nga niya na hindi na siya bata pero ayaw pa daw niyang pumanaw. Sino bang may gusto? Ang sabi ni Attorney Gracia kay Letty, alam mo ineng, basta ikay mabait, basta mapagkakatiwalaan ka, at susunod ka lagi sa mga utos ko, wala ka namang magiging problema. Lalakihan ko ang sahod mo, pangako ko yan sa'yo. At kapag tumagal ka, may bonus ka pa, lalo na kapag Pasko. Bakas naman ang kasiyahan sa maamumukha ng dalagang si Letty. Excited na nga ito na makapasok ng trabaho. Hindi maipaliwanag ni Fina, subalit nakikita nga niya sa mata ng dalagang si Letty na siya ay determinadong gawin ang trabahong ibibigay sa kanya ni attorney. Ang starting daw na sahod nitong si Letty ay halos aabot ng 8,000 piso. Maaari pa itong tumaas sa paglipas ng mga buwan. Tuwang-tuwa naman ang dalaga. Walang pakialam itong si Letty, anuman ang sabihin ng mga tao sa kanyang paligid. Anumang paninira ang kanilang gawin dito kay Attorney Gracia, hindi na raw bibitaw sa trabahong ito si Letty. Hindi na. Hanggat kaya niya, gagawin niya ito para sa kanyang pamilya. Ang mahalaga kay Letty ay maibigay niya ang mga pangailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang amang may sakit. Makalipas lamang ang 1 linggo, 2 linggo. Nakita nga nitong si attorney kung gaanong kaayos magtrabaho itong si Letty. Isang araw, kinausap ni Letty itong si Fina at nakiusap. Baka naman daw maaari siyang bumali ng kaunting halaga ng pera dahil kailangan daw niya itong ipadala sa kanyang pamilya. Ubos na rin daw kasi
ang gamot ng kanyang ama. Nang parehong araw ay kinausap ni Fina itong si Madam Gracia at sinabi niya ang nais mangyari ni Letty. Wala namang naging problema kay attorney dahil mabuti namang tao, mabait namang dalaga itong si Letty, magaling siyang magtrabaho at mabilis kumilos. Medyo nagtataka nga raw siya dahil dapat ginawa na nga daw niya ito nung first day pa lamang ng kanyang trabaho. Laking gulat nga ng dalaga dahil ang binigay na pera ng kanyang amo ay good for 1 month. Oo, tama ang inyong narinig. Ang sahod ni Letty na pang 1 buwan, ibinigay ng buong buo ni Madam para kay Letty. Agad siya nagpadala sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Maging itong si Fina ay natutuwa rin para kay Letty dahil sa kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ni Madam sa kanyang trabahador. First time. At least, kampante na ang dalagang si Letty na okay lang ang kanyang pamilya sa loob ng 1 buwan dahil ang pera ngayon ay labis na labis talaga sa kanilang pangangailangan. Kaya naman si Letty nagsumikap. Araw-araw nagmamasipag sa loob ng tahanan ni Madam Gracia. Maayos naman ang pakikitungo nitong si Attorney Gracia dito kay Letty sa loob ng ilang mga araw, ilang mga linggo. Kaya nga lamang, biglang nagbago ang lahat makalipas pa ang ilang mga linggo. Talagang nagbago ang pakikitungo nitong si Attorney kay Letty at Fina. Mas lumala ang kanyang ugali. Ngayon, naguguluhan na nga si Letty. Alin ba talaga ang tunay na ugali ng kanyang amo? Yung una bang kalmado lamang at napakamapagbigay? O itong parang halimaw na nagbawala ngayon? Dahil sa kanyang nakikita, ang babae sa kanyang harapan ay napakaikli ng pasensya. Dumating pa nga sa punto na itong si Madam sa kanyang sobrang pagwawala, binasag niya ang isa sa pinakamahal niyang flower vase. Nung isang gabi nga, itong si Attorney nakaramdam na nais daw niyang uminom ng wine. Agad naman siyang humingi ng tulong kay Letty. Kaya lang itong si Letty hindi matagpuan yung wine na kanyang gusto. May specific na brand, may specific na kulay, may specific na taon. Itong si Letty, aligaga, hindi niya nga daw matagpuan. Ni hindi niya nga daw alam kung saan nga ba kukunin niyon. Habang naghahanap itong si Letty, nagulat na lamang siya dahil pagbalik niya nga ng kwarto, wala siyang bitbit na kahit ano, itong si Attorney. Mainit ang ulo habang iniinom ang kanyang wine. Yun pala ay nasa kanyang cabinet katabi lamang ng kanyang kama. All this time pala, ang alak na nais mainom nitong si Attorney ay nasa loob lamang ng kanyang kwarto, nasa tabihan ng kanyang kama. Sa makatwid, wala talaga ito sa kahit saang parte ng bahay, kundi sa loob ng kanyang kwarto, bagay na kanyang nakalimutan. Pero alam mo ba, imbis na humingi ng pasensya dito kay Letty, siya pa itong galit. Pinapalayas niya sa kanyang harapan itong si Letty. Pero syempre, si Letty humihingi pa rin ng pasensya. Pero nainis na itong si Attorney. Ibinato niya ang kanyang wine glass dito kay Letty. Mabuti na nga lamang at sa pintuan lamang tumama. Nagsalita naman si Letty na medyo kinakabahan pa dahil sa kanyang takot, dahil sa kanyang nakita. Ano? Madam, pasensya na po talaga kung hindi ko po agad nahanap yung pinapahanap ninyo sa akin. Pero ma'am, nauunawaan ko naman po kayo kung galit po kayo pero wag naman po sanang ganito. Wag niyo naman po sana akong batuhin ng kung ano-ano. Nung isang araw po, munti ka na po akong tamaan ng vase na binato ninyo. Ma'am, nung nakaraang linggo, okay naman po tayo. Bakit po parang bigla po kayo nagbago, madam? Sinisigawan niyo po ako sa tenga ko.
Nauunawaan ko pong napakarami yung pinag-uutos. Parte po yun ng trabaho ko pero... Madam, tao lang po ako. Tao lang po ako, madam. Yan ang sabi ni Letty. Ang sabi naman ni attorney habang medyo may tama na ng alak sa kanyang ulo. And now you're complaining, huh? Bakit? Ano bang iniisip mo? Fairy tale ang buhay mo? Sa lahat ng pagkakataon na bait ang mga tao sa'yo, hoy, gumising ka. Ano bang inirereklamo mo, Letty? Hindi ba't bayad ka naman dito? Bayad ka naman hindi ba dahil patay gutom ang pamilya mo? Hindi ba? Isang bagay pa, may balik ka pa nga sa akin, di ba? Don't you ever think to quit that easy? Baka nakakalimutan mo. Alam ko ang address mo. Alam ko ang address ng pamilya mo, ang buong pagkatao mo. Pwedeng-pwede kitang ipakulong kung gusto ko. Ay, mga mukhang pera. Pinagtabuyan naman ng matanda itong si Letty. Pinalabas ng kanyang kwarto at sinigawan muli. Sigaw lamang siya ng sigaw. May tama na ng alak. Bagamat masama ang loob ni Letty sa kanyang amo, tila ba meron sa kanyang parte, sa kanyang puso, na nais malaman kung bakit nga ba naging ganito, katindi at kasama ang ugali ng kanyang amo. Ano nga ba ang kanyang pinagmulan? Ano nga ba ang dahilan ng lahat ng ito? Tulad ng alam ng lahat itong si Attorney Gracia ay ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanilang angkan ay isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Siguro namana nga ni Gracia ang kanyang ugali sa kanyang mga magulang o sa kanyang lolo't lola na pare-parehong mga lawyer. Yun bang tipong kapag nagsalita, mayroong paninindigan? Sa kanyang mga tingin pa lamang, alam mong hindi ka na nga mananalo sa kahit na anong usapan o debate. Kaya lang sa paglipas ng panahon, wala na ngang taong nais na lumapit dito kay Attorney Gracia dahil sa takot dito. Mayaman, matalino, mataray, suplada. Dahil siguro sa kanyang lungkot ng pag-iisa, ngayon, naging mapangmata sa kapwa. Abay, akalain nyo, maging mga malayong kamag-anak, takot na rin kay Attorney Gracia. Nung siya'y dalaga pa, ni walang manligaw sa kanya. Masyadong mataas ang kanyang standards. Hanggang sa paglipas sa mga taon, nasanay na nga siya sa kanyang pag-iisa. Tila ba ginagamit niya ang kanyang tapang at boses upang ipakita na okay lang siya. Kahit ang totoo ay parang hindi na. Kahit pa sabihing may mga pinag-aral siyang pamangkin o mga pinsan, lahat sila iniwan lamang siya. Hindi dahil sa ayaw nga nilang suportahan ito, pero dahil siya na rin ang nagpalayo sa mga ito. Sa paglipas pa nga ng mga araw, itong si Letty nakakarinig ng iba't ibang mga balita, iba't ibang mga bagay tungkol sa nakaraan nitong si Madam Gracia. Minsan nga ay narinig niya na nag-uusap yung mga kaibigan nitong si Madam Gracia sa labas ng tahanan nito. Ang sabi ng mga ito, maaaring ang naging dahilan kung bakit naging ganoon ang ugali nitong si Madam Gracia ay dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang taon na kasi ang nakakalipas, napag-alaman nitong si Attorney Gracia na ang ilan palang mga kamag-anak niya ay after lamang sa kanyang mga ari-arian. Ang nais nila ay pakinabangan ang mga pag-aaring inipon at pinaghirapan nitong si Attorney Gracia. Sa paglipas pa ng mga panahon, tila ba nauunawaan na nga nitong si Letty kung bakit nagkaganoon itong si Madam Gracia. Hindi niya nga raw ito masisisi. Subalit hindi iyon sapat na dahilan upang magkaganoon siya maging sa mga taong maaari naman niyang pagkatiwalaan. Sa bawat gabi, tila ba lumalala ang karamdaman ng matanda. Bawat gabi, hinihika. Bawat gabi, hinahapo. Kaya itong si Letty, halos magdamag walang tulog. Inaasikaso niya ang matanda. Inihahanda niya ang oxygen tank nito at sinisiguradong ang kanyang mga gamot ay maiinom.
Minsan nga, nagulat si Letty dahil biglang dumating yung ilang mga pinsan at kamag-anak nitong si Madam. Chinecheck daw nila kung okay lamang ang kanyang kalagayan. Pero ang totoo, chinecheck lamang nila kung buhay pa ba ito o kung malapit na ba itong matigok. Bagay na matagal nang ang alam nitong si Madam, kaya may mga pagkakataon, inilalak niya ang pintuan ng kanyang kwarto at mag-isang lumuluha sa loob noon. Hanggang isang hating gabi, tahimik ang buong mansyon. Itong si Letty medyo nauuhaw. Nagtungo siya sa kusina. Pero napansin niya, bakit parang may hagulgol sa loob ng kwarto ng kanyang amo. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip iyon. Ang kanyang amo, magulong-magulo ang itsura. Ang kanyang buhok, ang kanyang damit. Nakaupo lamang ito sa sahig sa tabi ng kanyang kama. Naawa itong si Letty sa kanyang amo. Dahan-dahan siyang lumapit at sinabing, "Madam, kailangan niyo po ba ng kausap?" Ang nakakapagtaka, itong si Letty, ang ine-expect niya, sisigaw muli ang matanda. Pero hindi. Tahimik lamang ito. Hinayaan lamang si Letty na umupo rin sa sahig katabi niya. "Sabihin mo nga sa akin, Letty, ilang buwan ka na ba rito sa akin? 1? 2? 3? 5? Nakakapagtaka naman yata. Alam kong bata ka't matigas ang ulo mo, pero paano mong natiis ang ugali ko sa matagal na panahon samantalang yung iba ni hindi nga tumatagal ng 1 linggo?" Tumingin ang matanda dito kay Letty. Si Letty, ngumiti lamang. "Nangiinis ka ba talaga, ha, Letty? Pangiti-ngiti ka pa dyan? Kinakausap kita. Kung makangiti ka, parang wala kang problema. Sa pagkakaalam ko, may sakit ang iyong ama. Napakamahal ng kanyang mga gamot. Napakabata pa ng iyong mga kapatid at walang trabaho ang iyong ina. At bilang panganay, ikaw nagkatrabaho para sa kanila. Hindi ka ba nagagalit sa kanila? Hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo responsibilidad ang buong pamilya mo. May sarili kang buhay." Yan ang sabi ng matandang medyo may inom. Ang dagdag pa nga ng matanda, "Ikaw, Letty, hindi mo man lang ba naisip na baka ginagamit ka na lamang ng iyong pamilya? Ng mga magulang mo? Paano kung pineperahan ka na lamang nila? Ginagamit nilang iyong paraan ng pagkita ng pera para hindi na nga sila mapagod. Tingnan mo ko. Wala akong asawa, wala akong anak, wala akong mga magulang. Wala nga akong mga kapatid. Ang mga pinsan ko, ang mga pamangkin tinulungan ko, lahat sila nakaabang lamang sa pagpanaw ko. Balak paghati-hatian ang mga pag-aari ko. Niho? Alam mo, mas madalas pa nga kitang kausap ng ganito kaysa sa kanila." "Siguro ginagawa mo lang ito para samahan ako dahil bayad ka naman sa akin, hindi ba? Ginagawa mo to para..." Walang tigil ang pagpatak ng luha sa mata ni Madam. Pero natigil siya ng kanyang pagsasalita nang bigla siyang yakapin nitong si Letty. Hindi maipaliwanag ng matanda, subalit lahat ng negatibong emosyon nawala nang yakapin siya ng dalagang ito. Kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nga nitong si Madam na siya ay natalo sa isang diskusyon na ang kalaban niya ni hindi man lamang nagsalita ng kahit isang kataga. Itong si Letty ay maaaring mas batang dihama kay Madam, pero napakalawak na nga ng kanyang pangunawa dahil sa hirap ng buhay. Para sa kanya ay nauunawaan niya ang kondisyon at sitwasyon ng kanyang amo. Natapos ang gabi na iyon at lumipas pa ang ilang mga araw sa loob ng mansyon, nagpa siya itong si Letty na kausapin si Fina. Nang makausap ni Letty si Fina, mas marami nga siyang nalaman pa tungkol sa nakaraan nitong si Madam. Napag-alaman niya na ang mga kaibigan pala, mga pinsan at kamag-anak ni Madam ay palaging binibisita si Madam noon para lamang mangutang.
Pero kahit daw kailan, hindi pinaramdam ng mga ito na masaya silang nakasama at nakita ang matanda. Sa kasalukuyan, sa pagkakataong ito, si Letty halos mag-iisang taon ang nagkatrabaho dito kay Madam Gracia. Itong si Fina nagtataka, paano nga kayang tumagal itong si Letty sa trabaho ngayon? Pero ang kanyang mas ipinagtataka, ang ugali ng kanyang madam nagbago na rin. Kung dati halos araw-araw nga itong galit at sumisigaw, ngayon kalmado na. Kung dati mataray ang kanyang itsura, ang kanyang tingin ay nakakatakot talaga, ngayon parang kalmado na. Ang hindi pa nga niya maipaliwanag, may mga pagkakataong hindi niya makita si Letty. Hinahanap niya ito. Matatagpuan niya si Letty sa loob ng kwarto ng kanyang amo. Kakwentuhan si Madam. Sabay silang nagtsatsaa. Anong milagro ito? Yan ang nasa isipan nitong si Fina. Tila ba nakukuha na nga ni Letty ang loob ng matanda. May pagkakataon pa nga na magkasama silang nagsisimba sa isang malapit na simbahan. Linggo-linggo, walang liban. Kapansin-pansin ang pagbabago ng aura at ng ugali ng matandang si Atty. Gracia. Pero syempre, merong mangingialam. Ang mga malayong kamag-anak at pinsan nitong si Madam nagagalit kay Letty. Bakit daw hinahayaan? Bakit daw pinapayagan ng matanda na magalabas ng bahay? Delikado raw ito sa labas. Baka kumapaano. Kaya itong si Letty, pugpog ng mura. Ang sabi pa nga nung isa, himala, tumagal ka Letty. Mukhang matindi ang iyong pangangailangan. Sabihin mo nga, umamin ka na. Nangungupit ka no? Sige na, sabihin mo na, yung totoo. Hindi naman kita isusumbong eh. Sige na. Ang tugon ni Letty, pasensya na po pero hindi po ako ganong klase ng tao. Wala po akong magagawa kung masama po ang tingin niyo sa akin. Kung gusto niyo akong pagbintangan, malaya po kayong gawin yon. Pero hindi po ako susuko. Papatunayan ko po sa inyo na wala po akong ginagawang mali. Tsaka, parang nakakahiya naman po. Sabi kasi ng mga magulang ko, lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, kita ng Diyos sa taas. Eh parang nakakahiya naman. Pagkatapos akong bigyan ng trabaho, sisirain ko ang tiwala niya, hindi ba? Nakakahiya naman po kay Lord. Ang sabi ng isang pinsan, aba, parang may pinapalabas ka yata, Letty. Parang may nais kang ipahiwatig. Diretsahin mo kami. Ha? Hindi kami bobo. Tumalikod na nga lamang si Letty upang hindi na nga lumaki pa ang gulo at baka pagsimulan pa ng mas malaking away. Kinagabihan, nang makausap ni Letty ang matanda, sinabi niya ang mga pangyayaring ito dito. Baka daw kasi mamaya kung ano pa ang gawin sa kanya ng mga pinsan nito. Ang sabi ng matanda, huwag kang mag-alala Letty. Alalahanin mo, abogada ako. Wala ka pang sinasabi, alam ko na ang buong katotohanan. Ramdam ko yun. Alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. 2 araw lamang ang lumipas, itong si Letty medyo nagulat dahil merong 2 lalaki na first time pa lang niyang nakita ang dumating sa bahay. Pumasok ito sa kwarto ni Madam. Si Madam, sinaraduhan ng pintuan. Ang 2 lalaking iyon ay medyo may edad na rin. Ang sabi ni Fina, ang mga ito ay matalik daw na kaibigan nitong si Madam, galing States. Ilang oras pa ang lumipas, tapos na nga ni Letty at Fina ang kanilang mga trabaho. Nag-usap nga sila, nagkwentuhan, at napag-alaman nga ni Fina na itong si Letty ay napapag-initan na nga ng mga pinsan nitong si Madam. Pinayuhan niya ang dalaga na dapat lagi itong mag-ingat. Dapat lagi siyang handa at aktibo. Sabi nga ni Fina ay sadyang kakaiba ang ugali ng ibang mga pinsan ng matanda. Hindi naman kinakabahan itong si Letty dahil malinis naman daw ang kanyang konsensya. Wala siyang ginagawang mali sa kanyang amo o kahit na ano sa loob ng bahay na iyon. Kaya lang, medyo nabuksan ang kanyang isipan dahil baka naman daw nga mamaya i-frame up siya
i-blackmail siya o siraan siya ng mga pinsan ng matanda. Baka mawalan siya ng trabaho. Baka palabasin na siya ang masama. Bagay na kanyang ipinaalam naman sa kanyang pamilya. Nakaramdam ng takot ng kanyang mga magulang sa kalagayan ni Letty. Pinayuhan nga si Letty ng kanyang mga magulang na itigil na ang trabaho ngayon dahil unang-una, magaling na ang kanyang ama. Pangalawa, may ipon na nga silang pera. Pangatlo, medyo malaki na ang mga bata. Mas magaling pa daw na magtrabaho sa ibang lugar itong si Letty kaysa naman mapahamak pa sa lugar na iyon. May punto naman ang kanyang mga magulang, subalit hindi siya agad nagpadala dito dahil ang kanyang amo muling kinausap siya at pinapanatag ang kanyang loob. Letty, hindi ba't sabi ko naman sa'yo, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipag-alala. Letty, mahalaga ka na para sa akin. Masaya ako kapag nandiyan ka sa paligid ko. Isipin mo, sinong tutulong sa akin sa panahong nais ko ng kalinga, ng alaga, ng kausap, ng kaibigan. Ikaw ang palagi kong kasama kapag bumibili ako ng oxygen tank, hindi ba? Kapag nagpapacheck up ako, ikaw ang kasama ko. Hahanapin ka ng mga doktor ko. Nasanay ako na sa bawat pagsimba ko kasama kita. Napapalakas mo ang loob ko, Letty. Lakasan mo ang loob mo. Hindi naman kita papabayaan. Ipinapangako ko sa iyo. Lahat ng ito, lahat ng paghihirap mo para sa akin sa matagal na panahon, susuklian ko. Huwag mo lang akong iwan. Bagamat pinapalakas nga nitong si Madam ang loob ni Letty, hindi pa rin maiwasang mangamba itong si Letty para sa kanyang kalagayan dahil may mga pagkakataon na hinaharangan pa siya ng mga pinsan nitong si Madam sa kahit saan siya magpunta. Huling beses nga, sinabihan pa siya na, Hoy! Hoy! Aba, napakabastos mo naman. Hoy, Letty! Alam kong diskarte mo. Huwag mo kaming paikutin. Unti-unti kang kumukuha ng pera kay Ate Gracia, no? Umaming ka na. Pulat sa pool, wala akong tiwala sa inyo. Lalo na sa iyo. Imposibleng tumagal ka ng ganito nang walang dahilan. Malaman ko lamang na gumagawa ka ng kalokohan, ako mismo ang puputol sa mga kamay mo. Akala mo ikaw lang? Guguluhin ko rin ang pamilya mo. Akala mo hindi ko alam kung saan ka nakatira? Akala mo hindi ko kilala mga magulang mo? Hindi ka makapagtatago sa amin. Yan ang pagbabanta ng isang lalaki. Pinsan naman nitong si Madam Gracia. Ngumiti lamang si Letty at naglakad palayo dahil tila ba hindi na nga siya nagpapaapekto sa mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Patuloy pa rin sa paglalakad si Letty. Ang lalaking ito, nagsama pa ng mga kaibigan. Lahat sila sinisiraan itong si Letty. Mahirap pa kayo sa daga. Imposible. Napaka-imposible naman talaga, hindi ba? Ikaw? Sa dami ng taong nagtrabaho sa kanya, ikaw lamang ang tumagal? Ano ka? Ano ka? Anghel? Kalokohan. Hindi mo kami mapapaikot. Imposibleng hindi mo ginagawa mga bagay na sinasabi namin sa'yo. Ako nga mismo nagawa ko na yun ilang beses na. Imposibleng ikaw ay hindi. Palagi kayong magkasama. Iniisip ko, ano kayang ginagawa mo sa mga pagkakataong tulog si Ate Gracia? Ha? Mahuli lang kita. Sinasabi ko sa'yo. Malayo na ang nalakad ni Letty. Pero panay pa rin ang pagsunod sa kanya ng mga lalaking ito. Hindi naman niya iyon pinapansin. Hanggang nagulat na nga lamang yung lalaki dahil bakit biglang tumigil sa paglalakad itong si Letty. Ngumiti ito sa mga pinsan ni Madam at sinabing, Hindi po ako bingi. Dinig ko po ang lahat ng mga sinasabi ninyo at alam ko pong mula noon, masama na po ang tingin niyo sa akin. Kahit anong gawin kong tama, palagi niyo po akong hinahanapan ng mali. Palagi niyo pong sinasabi na mahirap lang ako, isang kahig isang tuka, magnanakaw kahit walang patunay, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. At least sa pagkakataong ito, kahit hindi po kayo magsalita, dinig ko na lahat. Bakit? Naka-record po oh. Naka-record po ang lahat ng mga sinasabi ninyo.
Tutal, mukhang proud na proud naman po kayo. Iparinig po natin sa iba. Tamang-tama. Nasa tapat po tayo ng istasyon ng mga pulis. Halika, samahan niyo po ako. Nagpa-blotter nga itong si Letty sa mga pulis. Maging mga pulis ay nagulat sa mga binitawang salita ng mga pinsan ng matanda. Dahil sa nangyari, nagka-ideya ang mga pulis at sinabi kay Letty na wag aalis ng bahay na iyon dahil mukhang may masamang balak ang mga pinsan ng matandang ito. Nung parehong araw, dumating ang mga pulis sa mansyon ni Madam at sinabi sa matanda ang lahat. Ipinarinig nga ni Letty ang lahat ng recordings niya, lahat ng mga bagay na sinabi ng pinsan ng matanda, bilang patunay sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Iba talaga kapag may patunay. Itong matandang ito, naglakas loob na idemanda ang sariling kamag-anak. Wala silang magagawa dahil merong patunay. Hindi lang isa, hindi lamang dalawa, kundi marami talaga. Video, voice recording, may picture pa. At dahil nga sa tapang ng matandang ito, nagawa niyang idemanda ang sariling kamag-anak, yung ibang mga kamag-anak niya na may masamang balak sa kanya, umurong na din. Magmula nga noon, naging tahimik ng muli ang buhay ni Letty at ni Madam. Sa paglipas pa nga ng mga taon, tila ba palala ng palala ang kondisyon ng matanda. Isang umaga, nagising na lamang si Letty. Hindi na nga nagsasalita, hindi na nga humihinga ang kanyang amo. Agad siyang tumawag ng mga doktor. Pero ang tumawag ng kanyang atensyon ay isang sulat na hawak-hawak ng matanda. Nang binasa niya ang sulat, nagpapasalamat daw itong matandang ito kay Letty at sinabing kahit siya ay mawala na, walang sino man ang maaaring manakit kay Letty. Sa sulat na iyon, tinawag pa niyang anak ang dalaga. Kalakip ng mahabang sulat na iyon ay numero ng kaibigang abogado ng matanda at sinabing nakahabili na nga daw si Letty dito. Napakabilis ng mga pangyayari. Mismong siya, hindi niya nga alam kung anong nagaganap na. Tuluyan na ngang binawian ng buhay ang kawawang matanda. Nailibing naman ng maayos ang matanda sa tulong ng ilang mga malayong kamag-anak. Si Letty, pinauwi na nga sa kanila at para walang gulo, sumunod na nga lamang ito. Hanggang isang araw, dumating ang kaibigang abogado ni Madam sa bahay ni Letty at ibinigay ang iniwan ng matanda kay Letty. Halos bakas pa nga ang banig na kanyang hinigaan sa kanyang muka nang marinig niya ang mga bagay na sinabi ng abogado. Ang mga ari-arian daw ni Madam, iniiwan na sa kanya. Lahat-lahat. Gamit ang kanyang koneksyon, nagawa ng paraan ni Madam na mailipat sa pangalan nga ni Letty ang mga pag-aaring kanyang pinanghawakan ng matagal na panahon. Walang pakialam itong si Madam kung magulat man, magalit o mamangha sa kanya ang kanyang mga kamag-anak. Tila ba para kay Madam, wala siyang dapat pang hinayangan. Para kay Madam, hindi lamang kalinga, alaga, hindi lamang pagmamahal ang ibinigay sa kanya ni Letty. Tunay na kapayapaan at pinatibay nga daw nitong si Letty ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera. Sa tulong ng mga kaibigan ni Madam galing States, nagawang maunawaan ni Letty ang lahat ng mga bagay na dapat niyang intindihin sa mga dokumentong iniwan ng matanda sa kanya. Sa isang iglap, ang mahirap na buhay ng pamilya ni Letty, ngayon, nag-uumapaw na sa kayamanan. Napaluha na nga lamang si Letty at nagpasalamat sa abogado at sinabing aasahan niya ang tulong nito. Ngako naman si Letty na gagamitin niya ng wasto ang kayamanang iniwan sa kanya ng matandang inalagaan niya ng matagal na panahon. Ang sabi nga ni Letty, gagamitin din niya ang perang ito upang makatulong sa mga taong talagang nangangailangan. Sa matagal na panahon, ang isa sa pinakamahalagang bagay na kanyang natutunan kay Madam ay ang importansya ng edukasyon. Kaya upang mas mapagyaman pa nga niya ang pag-aaring iniwan sa kanya ni Madam, nais niyang magbalik sa edukasyon.
ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral upang mas mapagyabong pa ang kanyang kaalaman at mas makatulong pa sa mas maraming tao. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng isang magandang araw si Miss Nelia Tijano, Mirna Josue, Erlinda Claveria, Silvina Bahio, Eileen Manga, Priscilla Cario, Maximo Andalan, Emo Norubio, Bonifacio Ramos, Evangeline Schubert, Rosenda Padernal, at syempre, si Miss Amelita Lizan. Hi, Maxima Caratao, Princess Rucker, Len Gonzalez, Mirna Galicia, ito pa, Nelly Roz, Helen Carido, at Adelaida de la Peña. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!